Isang nakakahilakbot na araw sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik, ako po si Red. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang isa sa mga hindi pa rin matuldukang misteryosong mga katok na nadinig ng isang Chinese astronaut sa kanyang space mission. May engineering issues nga ba o gawa ito ng mga alien? Sa halos ilang dekada ng pag-aaral at paghahanap ng sangkatauhan sa sagot sa kung ano nga bang misteryo ang nasa labas ng ating mundo, hindi lingid sa inyong kaalaman na halos 200 mission flights o space shuttles na ang naipapadala ng NASA sa outer space. Ayon nga sa mga astronauts na nakahimpil sa space station, maihahalin tulad umano sa sunog na inihaw na karne ang amoy ng outer space. Ibukod pa ang katotohanan na napakadilim nito na marahil makapagtatanim talaga ng takot lalo sa mga unang beses na makakasaksi nito. Lalo kung ikaw ang mag-isa lamang na ipinadala sa isang outer space mission. Just imagine, wala kang kasama sa loob ng maliit na spacecraft mo at ibukod pa ang katotohanan na ito ang iyong unang beses na makarating sa outer space na ubod ng dilim at tila baga walang hangganan. Subalit, makakarinig ka ng pagkatok sa iyong spacecraft. Tiyak manghihilakbot ka katulad ng nangyari sa kauna-unahang Chinese astronaut sa kanyang unang beses rin sa space, si Yang Liwei. Naganap ito noong October 16, 2003. Ang misteryosong katok na ito ay kanyang inamin mula sa isang panayam partikular sa kanyang naranasan sa loob ng 21 oras na space mission lulan ng Shenzhen 5 ng naturang taon. Dahil sa kanyang revelasyon, maging ang ilang mga eksperto ay napukaw ang atensyon kaya't pinagtuunan ng pag-aaral ang naturang misteryosong katok sa spacecraft ni Yang. Ayon sa kanya, bigla na lang niyang nadinig ang pagkatok sa isang bahagi ng kanyang spacecraft at kanya pa nga itong isinalarawan na kasing tunog ng pagpukpok ng isang dekahoy na martilyo. Sa kanyang paniwala, 2 lamang ang pwedeng pagmulan nito. Una, sa loob ng kanyang spacecraft. Subalit ayaw man niyang aminin dahil sa labis na hilakbot, posible rin na galing ito sa labas ng kanyang sinasakyan. Gawa ng siya nga ang kauna-unahang astronaut na ipinadala sa isang maigsing space mission. Tunay na nakaramdam din siya ng pressure lalo at nang may madinig pa umano siyang katok. Sinubukan umano ng 51 anyos na astronaut na silipin mula sa loob ng sinasakyan ang kung anumang bagay na maaaring magdulot nito. Subalit wala umano siyang nakitang kahit na ano. Base ito sa kanyang revelasyon sa China Central Television. Dagdag pa niyang sa kabila ng nerbiyos at pagiging hindi komportable sa nangyayari sa sandaling iyon, pinilit umano niyang imentina ang kanyang focus sa misyon. Base sa kanyang naging pahayag at inilabas ng Chinese People's Daily Online, bigla na lang daw itong tutunog sa hindi niya malamang bahagi ng spacecraft at bigla rin itong mawawala makaraan ang ilang segundo. Kung pagbabasehan ang kabuuang salaysay ni Yang, kanya pa daw tinungo ang porthole ng spacecraft upang madiskubre ang pinagmumulan ng katok, subalit hindi umano niya ito matrace.
Nakailang ulit din niyang chinek ang loob ng kanyang sinasakyan, subalit katakatakang wala rin siyang napansing kakaiba, kaya dun na siya tinubuan ng kilabot dahil sa misteryosong pagkatok o banging sound. Sa kanyang pagsasalarawan, mistulang audio apparition na nagmumula sa hindi malamang origin ang naturang tunog at ika pa nga niyang walang kahit anong klaseng bagay ang makapagde-demonstrate sa kanyang nadinig. Dahil sa strange experience niyang ito, binalaan rin niya ang kapwa astronaut, partikular ang mga susunod na space expedition matapos ang sa kanya. Ayon sa kanyang panayam sa Daily Mail, sinabi din niyang na isang normal na phenomenon ang madidinig bago makarating sa space. Subalit, nang makabalik rin sa Earth ang Chinese astronaut na sumunod kay Yang, partikular ang mga lumulan sa Shenzhen 6 at 7, napaulat na maging sila rin ay nadinig ang misteryosong katok sa kanilang spacecraft. Bunsod nito, isinangguni ng mga naturang astronauts ang mga misteryosong tunog sa kanilang mga engineers at technicians. Binigyan umano si Yang ng sari-saring bagay at instrumento na kanyang patutunugin upang magaya ang nadinig na persistent banging sound, subalit bigo siyang ma-demonstrate o magaya man lang kahit ang pinakamalapit na tunog na siyang makapaghahalin tulad rito. Sa katunayan, umabot na nga ng halos isang dekada ay hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan na siyang tutuldok sa misteryong ito. Ayon sa source ng Hilakbot Haunted History, kahit katiting na clue na maiuugnay sa naturang tunog ay hindi pa umano nila nasosolve. Dito na ngayon pumasok ang ilang mga teorya na may kaugnayan sa mga alien at unidentified flying objects o UFO. Binigyang diin ng mga panatiko nito na maaaring sila ang may gawa ng naturang tunog. Subalit kinontra naman nito ng mga spacecraft engineers na posibleng ang mga tunog na ito ay likha lamang na hindi pulidong craft engineering. Sa saliksik ng Team Haunted History, natagpuan natin ang ilang piraso ng panayam sa BBC ng ilang space engineering experts katulad ni Professor Goh Sher-yang ng National University of Singapore. Komplikado man at mahirap maunawaan ng mga hindi maalam, subalit sa kanyang pinakasimpleng paliwanag, ang nadinig ng mga naturang Chinese astronauts ay malaki ang posibilidad na bahagi lamang mismo ng kanilang sinakyang spacecraft. Inihalin tulad umano ni Yang na ang paglalakbay ng tunog ay nangangailangan ng medium. Ito man ay air particles, water molecules, metal o solid atoms. Ayon sa kanyang kasamahan na si Wei Seng So, ang mga tunog na ito ay posibleng resulta umano ng expansion o contraction ng spacecraft, lalo kung pagbabatayan ang pagbabago ng temperatura ng spacecraft habang ito ay umiinog sa orbit. Matatandaan na noong 1969 nang inilunsad ang test flight para sa moon landing mission. Nang makasampa ang spacecraft nito sa target na orbit sa isang bahagi ng buwan, agad na naputol ang radio contact nito sa Earth. Sa katahimikan, nakarinig rin umano ng strange sound ang mga lulan na astronaut na hindi rin nila malaman kung saan nagmula. Ayon sa mga astronauts na ito, whistling sounds ang kanilang nadinig habang nasa space mission. Sa panig naman ng NASA, sinasabing ito marahil ay radio interference o di naman kaya ay nagmula sa ibang spacecraft ng mga alien.
Ito rin ang naitala ng Juno Space Probe nang mag-orbit ito sa planetang Jupiter. Inilabas ito ng NASA at una na nating naitampok sa isang episode ng ating Horror Roll segment, ang 9 creepy sound recordings mula sa outer space na nakuna ng NASA na pwedeng balikan at panoorin sa pamamagitan ng pag-click sa link nito sa description o kaya naman sa end screen video upang magkaroon din kayo ng kaunting background sa mga sinasabing sound of space. Sa dagdag na saliksik ng Team Haunted History, si Yang ay naitala bilang first man sent into space by the Chinese Space Program at ika-241 tao na nakarating sa outer space. Sa tala, nagtagal ang kanyang space mission ng 21 oras, 22 minuto at 45 segundo. Ang kanyang space mission ang naglagay sa bansang China bilang ikatlong bansa sa buong mundo na nakapagpadala ng human astronaut sa space makaraan ang ginawa ng Amerika at Russia. Sa katunayan mga ka-haunted history, naihayag na rin ng China na may nakalatag na rin silang iba pang plano kaugnay ng kanilang gagawing Mars mission. Haunted History. At inyong natunghayan ang ating pagtalakay sa isa sa mga hindi pa rin matuldukang misteryosong mga katok na nadinig ng isang Chinese astronaut sa kanyang space mission. May engineering issues nga ba? O tunay na gawa nga ba ito ng mga alien? Kung nagustuhan mo ang episode at ang talakayang ito, mag-iwan ka ng komento, maging ang iyong topic suggestions na maaari nating gawa ng episode na siyang ating susunod na ilalabas. Antabay lang sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe button, maging ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako pong muli si Red, ang boses ng Hilakbot Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Red Diaries Tagalog Love Stories at Pulang Likido Animated Horror Stories. Hanggang sa muli.